Paano mag-apply sa Foodpanda at anong mga requirements ng Foodpanda at anong mga gagamitin na sasakyan para sa Foodpanda. Watch mo po ito. Morning sa mga Foodpanda bikers at saka Foodpanda riders dyan. So welcome po kayo dito sa YouTube channel ko, Jason Birad. So ngayong araw na to, iano ko po kung paano po ba mag-apply sa Foodpanda. So madali lang po mag-apply sa Foodpanda since ako, bago lang po ako sa Foodpanda. Nag-apply po ako noong September 23. Pumunta po ako sa Mandaluyong Hub. Pero ngayon, yung Mandaluyong Hub ngayon, sarado na po. So, kung gusto nyo po mag-apply dito sa Metro Manila, ang hub na pupuntahan nyo sa Makati na po. So, mamaya, ibibigay ko po yung mga address doon sa Makati Hub ng Foodpanda. So, nag-start po ako, nag-apply ng September 23. Kumuha po ako ng chef nung 24th na bukasan. So, 3 oras po yung schedule ko. So, naka-4 na deliver po tayo. Ayan. So, sa mga bago at magbalak pa pong mag-apply sa Foodpanda, bago po kayo pumunta dun sa Makati Hub, dapat meron po kayong naka-prepare na requirements. So, ang requirements po ng biker is TIN number. Dapat mag-prepare ka po ng 500 pesos para sa bag. Ayan po yung bag natin sa taas. Ayan po. Yung 500 pesos, para po yan sa bag, uniform, raincoat, thermo bag. Pero yung nakuha ko pa po is yung bag pa lang po pang deliver. Kasi wala pa po silang mga stock. So, mag-prepare po kayo ng dalawang 2x2 ID. Dapat meron ka ring Android phone, valid ID para kukunin nila doon sa entrance. Tapos barangay clearance or NBI. So yun po yung kailangan pag bike lang po yung ginagamit mo. Sa rider naman, kung balak po kayong mag-apply, so i-prepare nyo po ang requirements na ito. TIN number, 500 pesos, 2x2 ID, Android phone, valid ID, barangay clearance, NBI or NBI. Barangay clearance or NBI, yan po yung dalawa. Kahit saan po nilang dalawa yan. Tapos, ORCR sa motor ninyo. Xerox na po yun, photocopy. At saka, non-pro at saka pro license ninyo. Xerox na din po. Ito po yung mga hub ng Foodpanda. So, pwede nyo pong kopyahin kung saan po kayo pwedeng mag-apply. Pero yung Mandaluyong Hub niyan, wala na po yan kasi sarado na po yan. Lilipat na po yan pero wala pa pong lugar kung saan. Pero balak nilang lumipat sa San Juan. So, ito po yung mga requirements ng Panda Riders at Panda Bikers. So, isusulat nyo lang po at yan po yung ipiprepare nyo bago pumunta sa mga hub na a-applyan nyo. Bago po kayo pumunta doon o pupunta po kayo doon, magbigay po ako ng link sa baba. I-copy nyo lang po. Tapos, or pwede nyo rin pindutin sa description ng video ito. Tapos, doon po kayo mag-apply para mayroon pa kayong message na matatanggap kung ano pong next na gagawin ninyo bago po kayo pumunta doon sa hub ng Makati. So, ayun lang po mga bagong employee ng Foodpanda. Be safe sa pag-ride. So, share ko lang yung unang pag-duty ko sa Foodpanda. San Juan po yung starting point ko. Unang pick up ko sa Cubao, Manhattan Parkway. So, hindi natin nilasahan gabi, nagmamadali, shortcut, bumangga po tayo sa lubid. Yun po yung pinakamaling ginagawa ko. So, thank you po sa mga kapanda riders at saka Foodpanda bikers. So, bago po matapos ang video ito, para next
video ko po para magkaroon po kayo ng konting kaalaman sa Foodpanda, pwede nyo pong i-subscribe yung channel ko na ito para ma-notify po kayo sa next video ko po na konting kaalaman sa Foodpanda, paano mag-schedule, paano pag merong cancel na orders, ayan po, paano pag may split delivery, paano pag di mahanap yung customer. Yan po yung next na video na gagawin ko po. So, thank you po sa pag-support sa video na ito at thank you po. Mabuhay po tayong lahat mga Foodpanda riders. Thank you. Hi, this is Jason Birat. Kung bago ka lang po sa channel ko, click here